welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at lalong-lalo na ang buhay ng kanilang mga pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ship, maswerte ba si Ship ngayong 2026 o hindi? Alamin natin ang Feng Shui forecast para sa 2026 pagdating sa aspeto ng karera, negosyo o hanap buhay ng mga ship, wealth, pera o kayamanan, pag-ibig at relasyon, and of course, kalusugan. Para sa pangkalahatan, I'll give an overview muna. Ang mga taong pinanganak sa Year of the Ship, pwede rin tawagin itong goat o pwede rin ram. Okay? Yung iba yung Feng Shui practitioner and Feng Shui master, iba-iba yung tawag nila. Pwedeng ship, pwede goat, pwede ram, pero isa lang yan. Okay? So, ano ang aasahan mo, ship? Pangkalahatan, makikita nyo po na maganda ang 2026 para sa mga ship. You are going to work smoothly. Magiging banayad ang iyong buhay sa lahat ng aspeto ngayong darating na 2026. Ang mga social activities na dadaluhan ninyo, kasal, binyag, birthday, mainam. Pinapayo ko po sa inyo, attend sa mga invitations na ito because makakahanap kayo ng mga taong magiging tulay at tutulong sa inyo para mas pagyabungin pa ang aspeto ng negosyo, hanap buhay o ng karera ninyo. And it will help para sa mga empleyado ng mga ship, para sa mga nagtatrabaho ng mga ship, makakakilala kayo sa mga social gatherings na ito, sa mga parties na i-invite kayo, makakakilala kayo ng mga taong tutulong para una, ma-promote kayo o di naman kaya makakilala din kayo ng iba pang tao na tutulong sa inyo para lumago sa kung anuman ang hanap buhay o negosyo ninyo. Asahan din ninyo ship ngayong paparating na 2026 ang pag-angat o paglaki ng inyong sweldo o kita. They have and you have the chance to get unexpected money at mabago ang inyong trabaho. Pwede kayong ma-promote o ilipat kayo sa ibang departamento or your choice na baguhin kung ano man ang minimithi at inaasam-asam yung trabaho, yung dream job na hinahanap ninyo. And those who want to start a business, you can make a bold trial and error. Pwede nyong simulan, pwede kayong magsimula ng negosyo sa 2026 mga ship. And you are also blessed with a good luck pagdating sa pag-ibig, lalong-lalo na yung mga single natin na mga ship, you are able to change your situation easily. And the married ones naman, yung may mga asawa na, yung may mga ka-live-in na, are expected na magiging maganda at mas kaunti yung awayan at hindi pagkakasunduan ninyo. Besides, your health condition would be reassuring at the same time. Even if uncomfortable ka o may mga konting karamdaman kang sasalubungin sa 2026 o mararanasan sa 2026. But don't worry because you are going to recover quickly. Ikaw ay napapabilang sa Year of the Ship kung ikaw ay pinanganak sa taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, and 2027. Bigay focus tayo sa aspeto ng karera, hanap buhay o propesyon ng mga taong pinanganak sa Year of the Ship, Goat o Ram. Ulitin ko, iisa lang sila. As you can see on the screen, naka 5-star. Ibig sabihin, napakaganda ng aspeto ng karera ng mga ship sa 2026. You have this high chance of being promoted. Good time, magandang taon na ito to start a business o di naman kaya change your career. Ang mga taong pinanganak sa Year of the Ship will enjoy the ideal career na hinahanap at minimithi nila sa darating na 2026. Lahat na related sa kanilang trabaho will be smooth, walang masyadong problema, walang masyadong challenges.
Even if problems will appear, you are going to be able to solve them with the help of the people around you, kasama na yung boss mo, yung mga kasamahan nyo sa trabaho, and the noble people. Ito yung mga taong matulungin na naka-align sa'yo, na tutulong sa inyo. And in some new projects, kasi may nakikita tayo dito na you are going to engage into some new project, ay in some new projects na gagawin ninyo o i-assign sa inyo, maipapakita ninyo ang inyong potential, your talent, and you can make a great profit sa company ninyo. Makakapagdala ka, makakapasok ka ng malaking income sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo o sa negosyo na pinagmamay-ari mo. Your outstanding performance will be recognized. Magkakaroon ng pagkilala at gantimpala. Kasama na dito ang promosyon. And those who want to change your job, baguhin yung kanilang trabaho, gusto nilang mag-resign at lumipat sa kumpanya, mag-resign at gumawa ng sariling negosyo, mag-resign at baguhin ang kanilang propesyon. This 2026 is a good time para mag-shift ka ng inyong career. And for those who are dreaming to have a business, negosyo, 2026 will also be a good start para magnegosyo ka. While for those na mga ship na may negosyo na ngayon, 2026 is also the best year para lalong magbigay ka ng focus at palakihin. It could be expansion, add-on branch, or add-on other business sa business na meron ka na ngayon. Pagdating sa pera at kayamanan, nasa 5-star din. Out of 5-star ay nasa 5-star ang status ng mga ship. Because sinabi ko na nga kanina, aasahan nyo for those na mga empleyadong ship, asahan ninyo salary increase. For those na mga negosyante and who made some investment sa mga nakaraang taon, surprising money is on your way. Okay? But be modest. What I'm pointing out of being modest, huwag maging gastador, huwag maging waldas. Okay? Ang aspeto ng pera at kayamanan para sa inyo, ship, goat, or ram, is very satisfactory. Napakaganda sa darating na 2026. Asahan natin, nakikita natin ang job promotion that will be followed. Siyempre, pag ipopromote ka sa mas mataas na title, mataas na posisyon, magandang opisina, bibigyan ka ng magandang opisina, bibigyan ka ng magandang sweldo, at bibigyan ka ng other benefits. Yun ang aasahan natin. Kumpara sa nakaraang taon, it could be mas dodoble pa ang kikitain mo sa darating na 2026. Okay? Investment, sa aspetong investment, especially sa stocks market, will bring high return, kikita ka, and makakahanap ka rin ng mga taong who will give you a better insight on how to play fair and win big on the aspect of business. Victory is on your league, mga ship. Ibig sabihin, ang tagumpay sa aspeto ng pera, propesyon, trabaho o negosyo ay nasa kapalaran mo sa darating na 2026. Okay? Sa mga negosyante, I see a lot of profit na darating sa buhay mo. You can take the chance to expand your business, palaguhin, palakihin ang iyong negosyo, magdagdag ng branch, mas palakihin ang iyong tindahan o building. What's more, it is predicted that you are going to get swerte. Maraming swerte at ayon sa iyo, naka-align sa iyo ang maraming swerte sa aspeto ng pera at kayamanan. Probably, yung mga sugarol, yung mga sumusugal na mga ship, posible kang manalo. The only thing that you have to take note, ulitin ko, huwag maging waldas, huwag maging one-day millionaire, at huwag din maging mayabang. Huwag ipakita ang pagiging mayabang. Itago kung ano man. Never post on social media your victory. Okay? Never post on social media lahat ng mga mapagtatagumpayan mo, lahat ng mga achievement mo, kasi
yun na nga, mayroon tayong tinatawag na evil's eye. I believe on evil's eye. Kung tayo ay nagdarasal ng mataimtim upang magtagumpay, meron dyan mga taong nagdarasal para tayo ay bumagsak. Para mabawasan natin at ma-avoid natin itong mga pagbagsak na ito at itong mga evil eye na ito at hindi natin ma-invite sila sa buhay natin. Itong mga negativity na ito, I suggest, never brag, huwag ipagmayabang kung ano man ang naabot ninyo, huwag ipakita sa social media, huwag i-chismis ang mga plano mo. Rather, mas mainam that you are going to do it in a very secretive manner. Yung ikaw lang ang may alam. Tapos, makikita na lang nila yung resulta. Yun. Prone po kayo, mga shepa, prone kayo sa inggit, kaya maging discreet sa 2026. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, you can meet a lover, mga single. You can get along with your partner and your family and the people around you, kasama na sa loob ng negosyo o sa trabaho. Tulad din ng 2025 na papatapos, yung mga ship na zodiac sign will still be blessed. Magpapatuloy pa rin yung swerte nila pagdating sa aspeto ng pag-ibig at relasyon sa darating na 2026. Ibig sabihin, tatawid ang iyong swerte papunta sa 2026 sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. As you can see on the screen, naka 5-star tayo, oh. Super 5-star tayo. Single ship ay parang very charming. Makikita ang iyong aura na very charming, na because of this aura ay makakahikayat kayo ng mga manliligaw para sa mga babae o di naman kaya para sa mga lalaki ay mas makaka-attract kayo ng inyong liligawan. Magiging madali ang paghahanap ng mga taong magiging compatible kayo. The same mindset, the same yung gusto sa buhay, the same yung outlook sa buhay. Like-minded soul, ika nga. And some may even enter into a marriage na hindi pang matagal ang ligawan. Ilang buwan lang na ligawan at magdedesisyon na sila ng magpakasal. While itong may mga asawa na, married individuals will develop mas matatag na relasyon sa 2026 kasama ang kanilang partner at malalagpasan po ninyo ang lahat ng mga problema o mga difficulties na haharapin ninyo sa darating na 2026. Although, there will be minor problems. Hindi lahat perfect, ha? Asahan din ninyo sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo, ship. Kahit super 5-star pa yan, asahan ninyo na meron talagang mga problema. But you are going to rise again. Sa lahat ng problema sa relasyon, sa loob ng iyong tahanan, o di naman kaya in the community, you will be able to resolve them in a very kalmadong pagkatao. And those na may mga anak na, should keep an eye. Bigyan ng atensyon ang pagpapalaki ng mga bata. Guide your children and you can create actually a healthy and harmonious relationship with them. Kailangan ito ang pagtuunan ninyo ng pansin sa darating na 2026 sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. Dumako naman tayo sa aspeto ng kalusugan, kung gaano kahalaga ang pera, pag-ibig, kayamanan at propesyon. Ganon din kahalaga ang aspeto ng kalusugan. Yan. So, nakikita niya sa screen, 5-star. 5-star ang nakikita niyo, ibig sabihin magiging maganda ang kondisyon. Good health condition. Magiging, although haharap ka ng mga pagsubok pagdating sa kalusugan, but you're going to recover soon. Lang po para sa mga ship na may mga anak na, ha, ilayo ang mga bata sa any form of water, any body of water, dagat, swimming pool, river, creek, waterfalls, okay? O di naman kaya, i-assure nyo na lang na if it's about activities in the water, maliligo kayo sa swimming pool, maliligo kayo sa dagat, make sure ninyo na may nakabantay sa mga anak ninyo. Ship, sa 2026, in terms sa iyong kalusugan, will remain na nasa magandang estado
sa buong taon. You can stay in a good physical condition, but hindi ibig sabihin na magiging ano na kayo, pabayan na kayo, hindi na kayo magmo-monitor sa kakainin ninyo, hindi na kayo mag-exercise and all. Okay? Hindi ibig sabihin na ibibigay sa inyo ang good health na ganun lang kadali. Okay? Although naka-align sa inyo na madali kayo makarecover, but dapat hindi nyo i-take for granted ang mga mararamdaman ninyo sa 2026. Dapat pagpatuloy pa rin ninyo ang pagmamonitor ng mga kakainin ninyo, ipagpatuloy pa rin ninyo ang pag-exercise and active lifestyle para continuous ang pagganda ng iyong pangangatawan. The feeling of discomfort will actually be experienced sa 2026. But, yun na nga, ulitin ko, you are going to be able to recover very soon. Some chronic illness sa nagdaang 2025 ay mararamdaman ninyo na parang babalik sa 2026. But luckily, you are going to recover right after the treatment or medication. You need to be careful sa mga anak ninyo pagdating sa mga tubig, bodies of water na sinabi ko kanina, because you are prone sa disgrasya. Ang mga anak po ninyo are prone sa disgrasya. That's why you should keep your children na may nakabantay, o di naman kaya mas mainam, wag na lang pumunta sa mga river, sa waterfalls, o di naman kaya sa dagat, para maiwasan na natin ang hindi inaasahang masamang pangyayari at masamang pangitain.